Guys, welcome back sa ating YouTube channel. At ito guys, i-share ko sa inyo ang pagkakaiba ng dalawa na to para maging aware tayo guys. Kasi syempre available pa rin po ang Smart 9 ni Infinix. At meron na rin po silang bagong release ngayon na Smart 10. So guys, ito para magkaroon tayo ng idea guys dito kung ano ba yung gusto natin sa dalawa, ay isa-isahin po natin ang specification po ng dalawang ito guys. Ito guys, una natin pag-usapan ang size ng screen. Ito guys, si Smart 9 ay naka 6.7 inches. At ang Smart 10 naman po ay naka 6.67 inches. So mas maliit ng konti. Tapos guys, pagdating naman sa battery, parehas naman silang 5,000 mAh battery. Then pagdating po sa kanyang sa volume, so meron siyang volume na 300%. Parehas po silang naka 300%. At pagdating naman po sa processor guys, ang processor po ng dalawa, ito pong si Smart 9 ay naka Helio G81. At ito naman pong si Smart 10 ay naka Unisoc T7250. So pag kukumparahin po natin, mas lamang po talaga si Helio G81. Then saan bababawi itong si Smart 10? Kasi ito, pag-usapan naman natin ang network. Ito guys, si Smart 9 naka 2G, 3G, and 4G. While ito naman pong si Smart 10 naka 2G, 3G, 4G, and 0.5G. Yan guys, naka 0.5G din to. So ibig sabihin guys, once available po sa ating lugar, o syempre yung mga network natin, available na po yung 4.5G, mas malakas po ito in terms of downloading and uploading. Kasi naka 4.5G. Ayan. Tapos guys, ito parehas naman silang meron siyang TUV. O yung tinatawag na 48 months of fluency protection. Same naman sila. Then pagdating sa camera guys, mas lamang ito si Smart 9. Kasi ito, merong 13 megapixel po sa main camera. At si Smart 10 naman ay 8 megapixel ang camera. So yan, ang pagkakaiba ng dalawa. At hindi lang yan guys, check na rin po natin ang kanyang refresh rate guys. Parehas naman sila. Parehas sila naka 120 yung refresh rate. Ito guys, pagdating sa bagsakan, ito durable tong si Smart 9 kasi ito ay merong durable and drop resistance po yan, certified. Tapos ito naman maganda dito kay Smart 10. Pagdating naman po sa sa endurable IP64 naman po to, certified. Dust and water resistance. Kasi naka IP64 na po to. So ayun guys, ang bago dito, naka IP64. At syempre, yung kanyang tinatawag na Ultralink Pre-Call via Bluetooth. O di ba? Pre-Call via Bluetooth. Yung po yung tinatawag na Ultralink. O di ba? 4.5G network. Yan. At syempre guys, sa design, i-check na lang po natin kung ano yung gusto natin. At syempre guys, ang presyo, same lang po sila. Parehas po silang 3,999. At ito naman po ay 3,999. Syempre guys, ito, saan ba tayo pipili? Sa dalawa. Kung sa bagong design o yung Smart 9. So ayan guys, parehas naman po sila. Parehas naman po silang may magandang nadagdag din. Although kung processor kayo dito, kung sa network connectivity kayo, dito tayo. At saka pala guys, ito may nadagdag nga pala daw kay Smart 10, yung kanya tinatag na One Tap Infinix AI. So pwede tayo magtanong doon, ask everything, o di ba? Yun po yung bago dito kay Smart 10. At yun guys, ang ating pagkakaiba dito, yan, sana'y nakatulong tayo sa mga naghahanap ng smartphone o budget phone dito kay Infinix.